Nagsisimula ang pelikula sa Thessaloniki, Greece, kung saan nakipagkita ang isang lalaking nagngangalang Victor Rodak sa isang German journalist na si Greta Becker sa isang silid ng hotel. Ayon sa kanilang napagkasunduang plano, ipinakita ni Victor ang isang koleksyon ng mga dokumento ng CIA na naglalaman ng posibleng mapaminsalang impormasyon tungkol sa Amerika. Mabilis na nagtanong si Greta kung paano nakuha ni Victor ang mga classified na dokumentong ito, ngunit tumanggi siyang sumagot. Habang kinukuhanan ni Greta ng larawan ng mga dokumento para sa kanyang ulat, bigla na lamang binunot ni Victor ang kanyang baril, ipinahayag ang kagustuhang siya ang maglabas ng impormasyon, at walang awang pinatay si Greta. Pagkatapos ng insidenteng ito, iniulat sa balita na posibleng ang CIA ang nasa likod ng pagkamatay ni Greta, lalo na't kilala siya bilang matapang na kritiko ng mga gawain ng ahensya sa labas ng bansa. Dahil dito, sumiklab ang mga protesta sa buong Europa, at si Greta ang naging ikatlong mamamahayag na pinaslang sa loob lamang ng isang buwan. Bilang tugon sa trahedyang ito, ipinahayag ng Deputy Foreign Minister ng Greece na si Kostas Leonteris na natapos na ang panahon kung kailan itinuturing ng CIA ang Europa na parang Wild West. Sa punong tanggapan ng CIA, abala ang isang ahente na si Kate sa pagsusuri ng CCTV footage mula sa hotel kung saan trahedyang napatay si Greta. Ipinakita ng mga kilos ni Victor ang kanyang mataas na antas ng kakayahan, pinili niya ang isang hotel na walang CCTV cameras para sa kanilang pagkikita ni Greta, kaya't lalong naging komplikado ang investigasyon. Gayunpaman, sa huli ay napansin ni Kate ang isang kahina-hinalang tao na sumusunod sa tatlong individual na kinukuhanan ng larawan sa isang istasyon ng tren. Gamit ang facial recognition technology, matagumpay na natukoy ni Kate ang mga imahe ng tatlong pasahero mula sa kanilang social media profiles na siyang naglantad kay Victor sa background. Agad na iniulat ni Kate ang kanyang natuklasan sa kanyang nakatataas na si O'Malley. Labis na ikinagulat ni O'Malley ang revelasyon, dahil matagal nang iniulat na namatay si Victor 18 buwan na ang nakalilipas, at kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na dating ahente ng CIA. Ibinunyag ni O'Malley kay Kate na minsang nagtrabaho si Victor bilang undercover na koneksyon sa pagitan ng Russian Mafia at Greece. Samantala, isang lalaking nagngangalang Steve Bill ang nagkunwaring bricklayer habang nag-a-apply ng trabaho sa isang construction site. Pumunta si Steve sa isang restaurant upang umorder ng pagkain nang makipag-ugnayan sa kanya si O'Malley, na kasama si Kate. Sa pagkikitang iyon, isiniwalat ni Steve ang kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga dating top CIA agents. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, hirap si Steve na maniwala dahil personal niyang nasaksihan ang sinasabing pagkamatay ni Victor. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ni O'Malley ang isang larawan ng isang Russian smuggler na dati pinaniniwalaang namatay sa isang aksidente, ngunit sa katotohanan ay pinatay ni Victor mga 2 taon na ang nakalipas sa isang lihim na misyon ng CIA. Ang larawan ng smuggler ay natagpuan sa pinangyarihan ng pagpatay kay Greta, na nagpapahiwatig na nais ni Victor na isiwalat ang lihim na ito sa publiko. Nang muling i-recruit ni O'Malley si Steve at ihanda siyang ipadala sa Greece kasama si Kate upang hulihin si Victor, ipinaalala niya kay Steve ang kanilang kapwa pananagutan sa kaguluhang dulot noon ni Victor. Nagpapahiwatig ito na may mahalagang kasaysayan sa pagitan ni Steve at Victor. Gayunman, sa una ay tinanggihan ni Steve ang ideya ng muling pagsali sa CIA. Habang nasa isang gabi ng shift sa paggawa ng pader, naalala ni Steve ang panahon na malapit siya sa pamilya ni Victor. Bigla na lamang may bala na dumaan malapit sa kanya, dahilan upang siya'y magtago. Nang makita niyang may mga armadong lalaking umaatake sa kanya, lumaban si Steve. Sa gitna ng matinding labanan, inamin ng isa sa mga salarin na sila'y ipinadala ni Victor. Sa huli, nagawang patumbahin ni Steve ang 3 bayaran na mamamatay tao. Sa mga pangyayari ng gabing iyon, tinanggap ni Steve ang alok ni O'Malley kinabukasan at nagsimula ng paglalakbay papuntang Greece kasama si Kate. Tanging ang kanyang mga kasangkapan sa pagkakarpintero ang dala nila. Sumakay sila sa isang military plane upang makaiwas sa atensyon, dahil hindi pinahihintulutan ng Greece ang pagpasok ng mga CIA agents. Sa kanilang paglalakbay, nagsimulang mag-imbestiga si Kate tungkol kay Victor at nadiskubre niyang ang asawa nito, na buntis noon, kasama ang kanilang anak, ay parehong trahedyang namatay.
Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa Philippos Military Airport sa Greece at binigyan sila ng sasakyang militar. Habang papunta sa hotel, iminungkahi ni Steve kay Kate na dumaan muna sila sa isang gusali kung saan sinalubong siya ng isang matagal ng kaibigan na nagngangalang Patricio. Lumabas na si Patricio ang tumulong sa pag-aayos ng lahat ng kinakailangang mga pagpapanggap para kina Steve at Kate, kabilang na ang mga damit, alahas, cellphone, pasaporte, credit card, lisensya sa pagmamaneho, at maging mga armas. Bilang panghuling detalye, binigyan sila ni Patricio ng isang marangyang sasakyan. Nang matapos ang kanilang mga paghahanda, pumunta sila patungong lungsod ng Thessaloniki at nag-check-in sa isang marangyang hotel, na nag-iwan kay Kate ng katanungan kung sino ang nagbabayad ng lahat ng gastusin. Habang naliligo si Kate, nagtungo si Steve sa isang simbahan na madalas nilang pinupuntahan ni Victor noon. Doon, naalala ni Steve ang isang pagkakataon kung kailan binigyan siya ni Victor ng package na naglalaman ng mga plaka ng musika. Biglang iniwan ni Steve ang isang cellphone sa parehong lugar kung saan siya dating nag-iiwan ng package para kay Victor. Pagkatapos nito, nakipagkita si Steve sa isang CIA agent na nagngangalang Ty sa isang art gallery. Nabigla si Ty sa hindi inaasahang pagdating ni Steve, kaya ipinaliwanag ni Steve na kapag nalaman ni Custis, ang foreign minister, ang kanyang presensya sa Greece, tiyak na siya ay arestuhin. Ngunit higit pang ikinagulat ni Ty ang pagsiwalat ni Steve ng tunay na dahilan ng kanyang pagpunta roon, ang hanapin si Victor na pinaniniwala ang patay na. Humingi si Steve ng tulong kay Ty upang mahanap ang isang lalaking nagngangalang Sten, isang dating kasamahan nila ni Victor sa isang nakaraang lihim na operasyon. Ipinaliwanag ni Ty na si Sten ay hindi na isang kriminal kundi ngayon ay namamahala na ng isang beach club. Bitbit ang impormasyong ito, nagtungo si Steve sa club upang makipagkita kay Sten, ngunit laking gulat niya nang matuklasan na si Sten ay isa ng boss na may sariling mga gwardya. Upang hindi maghinala si Sten, sinabi ni Steve na siya ay nasa honeymoon na bumibisita sa iba't ibang bansa at ipinahiwatig na isa siyang mayamang individual na nagretiro na mula sa trabaho sa CIA. Pagkatapos, binanggit ni Steve ang matagumpay na negosyo ni Sten at ipinahiwatig na maaaring may taong nasa likod ng tagumpay nito. Tinanong din ni Steve si Sten tungkol sa kinaroroonan ni Victor. Gayunman, patuloy na iginiit ni Sten na patay na si Victor at ipinakita pa ang kanyang mga tauhan bilang patunay. Bilang tugon, inatake ni Steve ang lahat ng ito. Matapos silang mapabagsak, agad na umalis si Steve kasabay ng pagdating ni Kate na sumusundo sa kanya gamit ang isang nirentahang sasakyan. Sa kanilang paglalakbay, isiniwalat na natunto ni Kate si Steve gamit ang isang aparatong nakakabit sa kwelyo ng kanyang damit. Lumabas din na naglagay si Steve ng katulad na aparato sa damit ni Sten noong sila ay nagkasuntukan, na naging daan upang masubaybayan nila ang galaw ni Sten gamit ang telepono ni Kate. Tinanong ni Kate kung bakit di umano'y tumalikod si Victor. Ipinaliwanag ni Steve na nabunyag ang pagkakakilanlan ni Victor bilang tagapamagitan ng Russian Mafia at ng Greece, na naging dahilan upang brutal na patayin ng Russian Mafia ang kanyang pamilya. Ang pagkawala ng kanyang pamilya ang nagtulak kay Victor na magsimula ng sunod-sunod na paghihiganting pagpatay sa mga Ruso sa Greece na inaakalang may kinalaman sa krimen. Dahil dito, iniutos ng CIA kay Steve na patayin si Victor kahit na inakala ng lahat na patay na ito. Samantala, sa punong tanggapan ng CIA sa Greece, nakatanggap si Ty ng isang virus na may lamang mensahe mula kay Victor. Nagbanta si Victor na ang pamahalaang Amerikano ay maghihimagsik laban sa sarili nitong mga mamamayan, na maaaring humantong sa pagbagsak nito. Bilang kapalit ng pag-iwas dito, humihingi si Victor ng bayad na $100 milyong na Bitcoin. Kasabay nito, matagumpay na natunto ni Steve at Kate ang bahay ni Sten. Gayunman, nang umalis si Sten, nagpasya si Steve na huwag siyang sundan at sa halip ay inimbitahan si Kate na pumasok sa bahay upang maghanap ng ebidensya. Sa loob ng bahay, binuksan ni Kate ang isang laptop at natagpuan ang mapa ng isang pamilihang nasa gitna ng lungsod, bagamat hindi pa malinaw ang kahalagahan nito. Dahil kahina-hinala ang pagkakalagay ng isang ledrilyo sa isang haligi, nagpasya si Steve na magsiyasat pa. Sa loob ng haligi, nadiskubre nila ang mga nakatagong classified na dokumento. Kabilang sa mga dokumentong ito ay isang teleponong pag-aari ni Greta. Natagpuan din nila ang isang artikulo sa dyaryo tungkol sa CIA na isinulat ng isang mamamahayag na nagngangalang Alekos Melez na nagpapahiwatig na siya ang susunod na target ni Victor. Habang nagsusuri, may narinig silang ingay kaya
kaya agad silang nagtago. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Sten, at nang magkaroon ng pagkakataon, inatake nila ito. Sa kasamaang palad, mas malakas ang kalaban. Sa kabutihang palad, sa isang desperado na sitwasyon, nagamit ni Steve ang kanyang mga gamit sa pagkakarpintero upang mapatay ang tauhan. Kinabukasan, nakatanggap si Steve ng mensahe mula kay Patricio na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Alecos Melez, ang mamamahayag na susunod sanang target ni Victor. Sa parehong oras, pinuntahan nila ang pamilihang nakita ni Kate sa laptop ni Sten noong nakaraang gabi. Doon, naghiwalay sina Steve at Kate upang maghanap ng anumang palatandaan ni Victor. Samantala, pinanood ng mabuti ni Patricio si Alecos Melez na halatang kinakabahan habang may hinihintay. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Steve mula kay Victor na nakuha ang teleponong iniwan ni Steve sa simbahan. Kaya ipinagpatuloy ni Steve ang pakikipag-usap habang sinusubukang alamin ang kinaroroonan ni Victor. Ipinaalala ni Steve kay Victor ang kanilang kasunduan, napapakawalan niya ito sa kondisyon na tuluyan na itong maglaho. Sa sandaling iyon, napansin ni Steve ang isang lalaking kahawig ni Victor na naglalakad at nakikipag-usap sa telepono. Nagpasya siyang sundan ito. Dito nabunyag ang motibo ni Victor para maghihiganti laban sa Russian Mafia, ngunit patuloy pa rin niyang hinahanap kung sino sa CIA ang nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Gusto niyang alisin ang mga mamamahayag na nagsusulat tungkol sa CIA upang masira ang ahensya. Inamin din ni Victor na nagpadala siya ng 3 assassin para patayin si Steve noon, dahil alam ni Steve ang tunay na pagkatao ng taong nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit pinili niyang ito itago. Bilang tugon sa revelasyong ito, sinubukan ni Steve na pigilan si Victor sa kanyang plano, ngunit tinatakot siya ni Victor na papatayin si Kate kung hahadlangan siya ni Steve. Samantala, sa ibang bahagi ng palengke, nabahali si Kate sa kaguluhang nagaganap. Sa kasamaang palad, ang lalaking hinabol ni Steve ay hindi pala si Victor. Sa parehong oras, lumitaw ang totoong Victor at pinatay si Alecos Melez. Nang makita ni Steve ang pagtakas ni Victor, agad siyang nagpaputok ng baril. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang kanyang pagtatangka kahit na napabagsak niya si Victor mula sa motorsiklo. Mula sa motorsiklo, nakakita si Patricio ng isang tablet at nagpasya siyang kunin ito upang makakalap ng impormasyon. Matapos ang insidente, ipinakita ni Steve ang isang litrato ng ambasador ng United Nations na iniwan ni Victor sa pinangyarihan. Ayon kay Steve, kabilang ang ambasador sa mga target ng CIA, at ibinunyag niya na may hawak na listahan si Victor ng mga aktibong target ng CIA. Nang marinig ito, nais ni Kate na iulat ito kay O'Malley, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Steve dahil pinaghihinalaan niyang maaaring kasabwat ni Victor si O'Malley. Ipinahayag din ni Steve ang kawalan niya ng tiwala sa sinuman sa loob ng CIA. Sa kasamaang palad, nalaman ni Kate na kinausap ni Steve si Ty, dahilan upang ituring niyang mapagkunwari si Steve. Pagkatapos nito, inalala ni Steve ang isang pagkakataon kung kailan tumuto si Victor sa isa sa kanilang mga misyon na may kinalaman sa pagpaslang sa isang politiko. Sinubukan ni Steve na paalalahanan si Victor tungkol sa matinding kaparusahan na maaaring sapitin niya at ng kanyang pamilya kung tatanggihan nila ang misyon, ngunit nanatiling matatag si Victor at hiniling kay Steve na protektahan ang kanyang pamilya. Pagkagising, sinabi ni Steve kay Ty ang lokasyon ng tablet ni Victor na hawak ni Patricio. Nais ni Ty na makuha ang tablet dahil maaaring taglay nito ang mahalagang impormasyon tungkol sa susunod na mga hakbang ni Victor. Gayunpaman, tumanggi si Steve, iginiit niyang kaibigan niya si Victor. Hindi na iligtas ni Steve ang pamilya ni Victor noon, at ngayon ay handa siyang gawin ang lahat upang mailigtas si Victor. Sa hotel, nirepaso ni Kate ang CCTV footage mula sa palengke at nakita niyang tumanggap si Steve ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao. Sa parehong oras, bumalik si Steve sa hotel. Ipinahayag ni Kate ang kanyang hinala na ang motibasyon ni Victor ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi ang paghahangad na parusahan ang CIA. Inisip niya nga ang perang hinihingi ni Victor ay para sa ibang tao. Gayunpaman, naguguluhan si Kate kung bakit si O'Malley ang nagpadala kay Steve kung ito'y kakutsaba ni Victor, kaya nagsimula siyang maghinala kay Steve. Sa
Sa pag-check niya sa telepono ni Steve, nakita niyang may isang hindi nasagot na tawag at pinaghinalaan niyang si Victor ang tumawag. Pinaghinalaan din niya na baka pinatakas ni Steve si Victor, isang hinalang hindi itinanggi ni Steve, bagamat iba ang dahilan niya kumpara sa iniisip ni Kate. Sa ikalawang gabi, pinuntahan nila ang bahay ni Patricio at nagtaka nang hindi ito sumagot sa mga tawag nila. Sa kanilang investigasyon, laking gulat nila nang matagpuang nakabitay si Patricio sa isang karumal-dumal na paraan. Napagtanto nilang isa iyong patibong. Pinakiusapan ni Steve si Kate na alisin ang bitag bago ibaba ang katawan ni Patricio. Sa bag na nakakabit sa katawan ni Patricio, tanging bomba lamang ang natagpuan ni Steve, wala na ang tablet ni Victor. Lalo tuloy siyang naghinala na maaaring sangkot si Ty, dahil siya ang unang nagsabi na ang tablet ni Victor ay nasa kay Patricio, at naniniwala siyang si Victor ang pumatay kay Patricio. Kasabay nito, dumating si Sten at ang kanyang grupo sa gusali upang patayin sina Steve at Kate. Kaya't naging hindi maiiwasan ang sagupaan. Matapos patumbahin ang karamihan sa mga tauhan ni Sten, sumuko si Steve nang tutukan siya ng natitirang kalaban na may armas na may laser sight, habang bihag naman si Kate. Dahil dito, nakiusap si Steve kay Sten na palayain si Kate at susuko siya. Pumayag si Sten sa kanyang kahilingan. Sa una ay tumangging umalis si Kate, ngunit iginiit ni Steve dahil natatakot siyang pareho silang mapapatay. Pagkaalis ni Kate, nagsimulang lumapit si Steve sa grupo ni Sten. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang taong nagtapo ng bag na may lamang pampasabog ay nawala, kasama si Sten at ang kanyang mga tauhan. Nang makita ni Kate si Steve na lumalabas mula sa nasusunog na gusali, natuwa siya dahil hindi niya inasahan na magiging ganoon katatag ang kanyang kasama. Habang sila'y umaalis, isiniwalat ni Steve kay Kate na siya at si Victor ay naatasang patayin si Castes. Gayunpaman, kapwa nila tinanggihan ang utos at nagpasya silang umatras. Dahil dito, nagalit ang CIA, na sa huli ay naglantad sa pagkakakilanlan ni Victor sa Russian Mafia. Sa pagkamatay ni Patricio, itinuturing na ngayon ni Steve na hindi na niya mailigtas si Victor dahil walang awang pinatay ni Victor si Patricio, ang sarili nilang kasamahan. Kaya, nagpasya si Steve na siya na mismo ang papatay kay Victor. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Kate ng mensahe mula kay O'Malley na nagsasaad na handang magbayad ang CIA ng $100 milyong kay Victor. Kinabukasan, dumating si O'Malley sa Greece at ipinatawag sina Steve at Kate upang makipagkita sa kanya. Ipinaliwanag ni O'Malley na si Kate ang hinihiling ni Victor na maghatid ng bayad, at kung ibang tao ang gagawa nito, mawawala ang kasunduan. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Steve dahil sa pangamba sa kaligtasan ni Kate. Sa kasamaang palad, biglang tinanggal ni O'Malley si Steve sa CIA. Bilang tugon, sinabi ni Steve na ipinaliwanag ng desisyong iyon ni O'Malley ang ilang bagay. Pagkaalis ni Steve, iniabot ni O'Malley kay Kate ang isang flash drive na may lamang Bitcoin at iniutos sa kanya na pumunta sa lugar na tinukoy ni Victor. Maya-maya, lumapit si Kate sa isang payphone at kinuha ang isang teleponong may larawan ng isang gusali. Pagkatapos ay pumasok siya sa gusali. Sa kanyang gulat, biglang hinawakan siya ni Steve mula sa likod. Inalis ni Steve ang tracking device at communication device na suot ni Kate. Pagkatapos, iniabot niya ang susi ng kotse kay Kate upang maghintay ito sa labas at hiniling ang flash drive na may lamang Bitcoin. Pagkatapos nito, nagsimula si Steve na hanapin ang kinaroroonan ni Victor, ngunit ang tanging nakita niya ay isang laptop na nasa mesa. Nang handa na ang flash drive para ipasok, nagsimula ang Bitcoin transfer, at nakipag-ugnayan si Victor sa kanila sa pamamagitan ng monitor. Sinabi ni Victor na iisa na lamang ang natitirang target para sa asasinasyon, isang misyon na hindi pa niya natatapos, si Castes. Inamin din ni Victor na siya ang nag-broadcast ng pagpatay ng live sa buong mundo upang tuluyang mapagbintangan ang CIA. Pagkaputol ng koneksyon ni Victor, biglang nagsara ang pinto. Natuklasan ni Steve na may bomba palang inilagay sa ilalim ng mesa. Dahil wala na siyang ibang magawa, itinulak niya ang mesa palapit sa dingding bago sumabog ang bomba. Pagkatapos ng pagsabog, lumabas si Steve na sugatan at nakita si Victor na paparating upang banggin siya. Mabilis siyang nagtago sa basurahan. Sa parehong oras, dumating si Kate na naging sanhi ng isang matinding habulan.
Matapos ang mahabang pagtugis, sa wakas ay nabangga ni Steve ang sasakyan ni Victor at tumaob ito. Gayunman, hindi niya nakita si Victor sa loob ng sasakyan. Dahil sa banta ni Victor na papatayin si Custis, agad na nagtungo si Steve sa lugar kung saan nagbibigay ng talumpati si Custis. Mula sa gitna ng mga tao, nakita ni Steve si Victor na nakatayo kasama ng mga mamamahayag, may dalang nakatagong sandata sa likod ng kanyang kamera. Agad na tumakbo si Steve, kumuha ng maso, at sinimulang wasakin ang mga poste ng entablado hanggang sa gumuho ang mga ito. Sa kasamaang palad para kay Victor, siya ay nawalan ng malay at walang laban na nahulog. Doon, humingi ng tawad si Steve sa pagkabigong maprotektahan ang pamilya ni Victor at hinikayat siyang sumuko. Subalit, dahil sa kahina-hinalang galaw ni Victor, automatikong pinaputok ni Steve ang kanyang baril, na ikinamatay ni Victor, na sa totoo'y kumuha lamang ng isang buo at malinaw na larawan. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang pinaputokan ng pulis si Steve. Ilang sandali pa, nagising si Steve sa ospital at nadatnan sina Kate at O'Malley na naghihintay sa kanya. Ipinaalam ni Kate na natagpuan sa sasakyan ang tablet ni Victor, ngunit hindi ang Bitcoin. Sinabi ni O'Malley na wala silang pakialam sa Bitcoin dahil ang pinakamahalagang bagay ay ang paniniwala ni Custis na siya ay iniligtas ng CIA, na pumipigil sa pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ikinuwento rin ni O'Malley na natagpuan nila ang pahayag ni Victor na nagsasabing papatayin niya si Custis para ang CIA ang pagbibintangan. Bukod pa rito, natuklasan nila ang buong listahan ng mga target ni Victor na lalong nagpapatunay na ang tunay na may sala ay hindi ang CIA. Pagkaalis ni O'Malley, ipinahayag ni Kate kay Steve ang kanyang hinala na si O'Malley ang kumuha ng Bitcoin. Sinabi ni Steve na ang mga tulad ni O'Malley ay may matinding hilig sa politika na hindi niya mauunawaan. Kaya't hindi niya kayang labanan ng isang kalaban na hindi niya lubos na naiintindihan, at ipinahiwatig niyang ayaw niyang si Kate ay magdulot ng gulo kay O'Malley. Kinagabihan, naghahanda si Ty na umalis ng kanyang apartment nang biglang dumating si Steve na ikinagulat niya. Magkahalo ang kanyang naramdaman sa hindi inaasahang pagbisita, at sinabi ni Ty kay Steve na balak niyang lumayo sandali upang makapagpahinga mula sa lahat ng nangyari kamakailan. Habang sinusubukang patugtugin ni Steve ang isang vinyl record, napansin niya ang isa pang vinyl na ibinigay sa kanya ni Victor. Naalala ni Steve na palaging nakikinig si Victor sa musikang mula sa tiyak na plaka na iyon, kaya napagtanto niyang nakipagkita si Victor kay Ty. Maya-maya, nakita ni Steve ang isang grupo ng mga lalaki na dumating sakay ng dalawang sasakyan at patungo sa apartment ni Ty. Noon pa man ay nakatutok na ang baril ni Ty kay Steve. Doon ibinunyag na si Ty ang nagbigay kay Victor ng listahan ng mga target kapalit ng $100 milyong na halaga ng Bitcoin. Matalinong kinantsawan ni Victor ang CIA upang makuha ang pera, kaya hindi kailanman natagpuan ang Bitcoin wallet sa kanyang tablet. Nabunyag na ang lihim ni Ty, ngunit kalmado siyang umalis kay Steve dahil ang mga lalaking dumating ay ang kanyang mga inupahang mamamatay tao. Pagkaalis ni Ty, kinuha ni Steve ang mga pampasabog na itinago niya sa isa sa kanyang koleksyon ng vinyl records. Inilagay niya ang mga ito sa isang oven na nauna na niyang binuksan, at pagkatapos ay nagtago siya sa balkonahe. Nang tumunog ang oven at binuksan ito ng assassin, sumabog ito at napatay ang lahat ng kalaban. Itinapon din ng pagsabog si Steve sa harapan ni Ty, na noon ay papatakas na sakay ng kanyang sasakyan. Dumating si Kate at itinutok ang kanyang baril kay Ty. Sa halip na sumuko, pinaandar ni Ty ang kotse patungo sa kanila, kaya napilitan si Kate na barilin at patumbahin siya. Naiintindihan ni Steve na tama ang naging desisyon ni Kate kahit na mahirap iyon. Bilang resulta, hindi na pinayagang makapasok si Kate sa Greece. Hinarap niya si O'Malley at isiniwalat ang kaugnayan ni Ty sa mga pagpatay na ginawa ni Victor. Sa ikinagulat niya, hindi siya tinanggal ni O'Malley sa trabaho, bagkus ay pinopromote pa siya. Gayunpaman, tinanggihan ni Kate ang promosyon at nagdesisyong iwan ang CIA. Mukhang siniseryoso niya ang payo ni Steve, at ayaw na niyang makipag-ugnayan pa kay O'Malley, na siyang ugat ng lahat ng kaguluhan sa Greece. Si O'Malley ang nagbunyag ng pagkakakilanlan ni Victor sa Russian Mafia, na naging sanhi ng trahedyang ikinasawi ng kanyang asawa at anak. Sa huling eksena ng pelikula, bumalik si Steve sa dati niyang trabaho bilang bricklayer at tinapos ang trabahong naudlot noon.